Sakit na nga sa ulo ang rotational brownout, dagdag pa ang dumaraming kaso ng krimen sa Davao City. Mas malakas daw ang loob ngayon ng mga kriminal. Madalas kasing madilim sa kalsada dahil laging walang kuryente. Makibalita tayo kay Jake Compo. Dumami ang kaso ng krimen sa Davao City dahil sa patuloy na nararanasang rotational brownout. Ayon sa pulisya, malakas ang loob ng mga kriminal dahil mas maraming lugar sa lungsod ang nababalot ng dilim tuwing walang kuryente. Gaya na lamang nang nangyari sa isang nurse na muntik nang ma-hold up noong isang araw. Noong Marso, nakapagtala ang pulisya ng 348 criminal cases. Tumaas ito sa 388 noong Abril. Dahil inaasahang matatagalan pa bago maibalik ang normal na supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Magtatalaga na lang daw muna ng dagdag na pulis na magpapatrolya, lalo na sa madilim na lugar. Nakaalerto din ang pulisya sa Cagayan de Oro City at mga kalapit na bayan dahil sa posibleng pananamantala ng mga kriminal. Lalo na ngayong mas lumala pa ang rotational brownout sa lugar. Aabot na ito sa mahigit 7 oras. Sa bayan ng Taguluan, nagtalaga na ng mga checkpoint. Sa Davao del Sur naman, pipigilan daw ng Davao del Sur Electric Cooperative ang banta ng rotational brownout. Gagamit daw sila ng power generator plant na gumagamit ng diesel para madagdagan ang kakaunting supply na nanggagaling sa National Grid Corporation of the Philippines. Tanong lang ng mga consumer, hindi kaya tumaas naman ang sigil ng kuryente dahil dito? Wala pang tugon ang Dasoreco. Tuwing nawawalan ng kuryente, nadadamay pati ang supply ng tubig. Ito ang itinuturong dahilan ng mga residente sa Margarita Village, Davao City kung bakit hindi nila naagapan ang sunog sa isang damuhan. Sumiklab kasi ang sunog sa gitna ng brownout, kaya halos wala silang magamit na tubig para apulahin ito. Mabuti na lang at naagapan pa ng mga bumbero ang apoy bago pa ito naabot ng mga bahay. Jake Compo, Nagbabalita, Pilipinas.